Kamusta mga ka-edit? Nandito na naman ang inyong Kuya Edit ng ETTV o Editay TV para sa ating Tools Tour. Yung Tools Tour mga ka-edit, itutur ko kayo sa mga tools ng Photoshop para mas maintindihan nyo and malaman nyo kung anong gamit ng bawat isa. So huwag natin patagalin to, simulan na natin. So dito mga ka-edit, pag nag-open kayo ng Photoshop, ito nga pala, ito na yung magiging project natin. Dito natin isa-sample yung gamit ng tools dito sa subject natin. So kapag nag-open kayo ng Photoshop, dito nyo makikita yung mga tools. Nasa left side. Itong mga symbol na to, mga icon na to, ito yung mga tools. So ito yung i-introduce natin sa inyo ngayong araw. So unahin natin itong Move tool. Para makita nyo mga ka-edit kung anong tool yun, i-hover nyo lang dun sa icon, then lalabas na kung anong tool siya. Like yan, Move tool, tapos lumabas yung corresponding shortcut niya, which is yung V. I-practice nyo yun mga ka-edit, yung paggamit or pagkabisado ng mga shortcut para maging mas mabilis ang inyong pagtatrabaho. Okay, ano nga ba ang Move tool? Ang Move tool is, from the word itself, minumove niya yung mga object, ina-align niya yung mga object kung saan mo gusto. Let's say, maglalagay tayo ng isang shape, rectangular shape. Okay. Then, maglalagay tayo ng text. Okay. Ngayon, si Move tool, yung gagamitin mo para ma-move yung mga object or elements sa yung ginagawang layout or design. So, ito. Let's say, itong si shape. Lilipat mo rito. Then, si text. Lilipat mo rito. So, basically, yun yung gamit ni Move tool. Siya yung gamit para ilipat-lipat yung mga object sa Photoshop. So, kung nagli-layout ka or nagdi-design, si Move tool yung magiging kaibigan mo para i-align, iayos yung mga elements ng design mo. Okay. So, mabilis lang makaka-edit. Kung napansin nyo, nung nagdagdag tayo ng shape o rectangular shape, nagkaroon tayo ng additional layer dito. Same with text. Nung naglagdag tayo ng text, nagkaroon tayo ng layer dito. Isa rin to sa essentials mga ka-edit ng layer. So basically, kung sino nasa pinaka-ibabaw na layer, siya yung unang makikita. Like for example, ito yung background natin which is yung babae. Then sumunod is yung rectangle, then yung text. So kapag yung lock lang natin ito mga ka-edit para makita nyo yung sample natin. Okay. So kapag itong rectangle ay nasa ilalim ng background, covered ng background yung buong canvas natin, hindi natin makikita yung rectangle na object. So, yun mga ka-edit. Yun yung hierarchy ng layers na kailangan din natin pag-aralan para maging maswabe ang pagdidesign natin. Okay? Delete na natin to. Okay, delete na natin to. Balik na tayo sa mga tools. So, punta tayo sa second natin tool. Ito yung marquee tool. Merong iba't ibang marquee tool. May rectangular marquee tool, elliptical marquee tool, single row marquee tool, and single column marquee tool. So, basically, isa lang yung gamit niya para makagawa ka ng selection. Iba-iba lang yung shape. So, let's say, gusto natin i-select yung lips niya. Okay. So, ayan. Drag lang natin, i-highlight, then na-select na natin yung lips niya. Ayan yung gamit ng marquee tool. So, nagkakaiba-iba lang siya sa shape. So, let's say, gusto mong i-copy, Ctrl-C, then Ctrl-V. Ayan, na-copy mo na yung selected area. Gawin natin invisible yung background para makita natin yung copied area. O, ayan. So, yun. Yun yung gamit ng marquee tool for selection. Okay? Delete na natin to. Proceed naman tayo sa third tool natin, yung lasso tool. Lasso tool is same with marquee tool, pero basically, mas mako-customize mo yung paggalaw mo dito. So, para ka nagdo-drawing dito. So, gamitin natin yung lasso tool. Sa lasso tool, kung ano yung shape na i-select mo, yun yung masiselect, syempre.
So, freehand siya. Unlike dun sa marquee tool, may shape na yun na talaga kung ano yung magagamitin mo. So, let's say, copy-paste ulit natin. Yan. Okay? So, let's say, gagamitin naman natin yung polygonal lasso tool. Sa polygonal lasso tool naman, ito naman, for polygons, ibig sabihin makanto. Okay. Pero, hindi siya specific na 4 sides lang. Okay, same. Ctrl-C, Ctrl-V. Ayan. Delete na natin yan. Then, yung third one is yung magnetic. Yung magnetic, mga ka-edit. Zoom lang tayo. Para magawa ka ng selection, kinakalculate niya yung malapit na nakahiwalay na kulay. Paano yun? Let's say, ayan mga ka-edit. Kung mapapansin nyo, kapag dinadaanan niya yung separation ng balat and yung background na may magandang contrast, nade-determine niya yung selection or yung pagkakahiwalay ng balat dun sa background. Control-Enter para magkaroon ng selection. Okay. Yan. So, kung papapansin nyo, hindi man siya perfect. Meron siyang naiwasan. Pero, yun yung basic na gamit ng magnetic tool. Okay. Control-D to deselect. Okay. Punta naman tayo sa crop. Crop tool. Nga pala mga ka-edit, yung iba na hindi naman natin ginagamit or hindi na madalas lang gamitin sa pag-design, hindi na natin siya i-discuss. So, yung mga madalas lang gamitin para mas mabilis tayo. And basically, yun lang din naman yung kailangan yung malaman para makapag-umpisa ng Photoshop. Okay? So, okay. Proceed na tayo dito sa crop tool. Crop tool, basic. Kapag may image, gusto mong i-resize, bawasan yung gilid, height, yun yung gamit ng crop. And enter kapag okay na yung inyong size. Then yun yung gamit ng crop. Same. Undo. Punta na tayo sa eyedropper. Eyedropper. Sabi ko nga, i-hover nyo lang doon sa symbol. Then lalabas yung kanyang pangalan. And yung shortcut. Eyedropper is eye. Ang ginagawa ng eyedropper. Eyedropper is kung meron kayong gustong kulay na gustong i-select. Kunin yung specific kulay na yun or kopyahin yung kulay na yun. Let's say, gusto ko gumawa ng shape. Okay? Then, ang gustong kulay is same sa red na to. So, eyedrop ko dito. Kung napansin nyo, nag-iba yung foreground color natin. So, kinuha niya na yun. Paano pag dito? Yun. Kung saan nyo siya i-click, yun yung kukunin niya kulay. So, let's say, gusto ko tong kulay na to. Yun yung foreground color ko. Then, gagawa ko ng shape. Yung fill niya is yun na yung foreground color nyo, which is yun yung in-eyedropper natin na kulay. So, ayan. Nakuha na natin yung kulay, nagamit na natin siya. So, gamit na gamit yan sa pagdi-design mga ka-edit para maging consistent yung kulay nyo. Okay, delete na natin yan. Proceed na tayo sa healing brush. So, ito naman, healing brush mga ka-edit, ginagamit to pang enhance ng photo. Ang shortcut niya is J. So dito muna tayo sa spot healing brush. Spot healing brush mga ka-edit yan. So, pangalan niya nga is spot lang. So, hitan lang natin. Ito yung spot na gusto natin ayusin. So, ayan mga ka-edit, mapapansin nyo. I-duplicate natin ito mga ka-edit para makita natin yung difference. Mapapansin nyo, yan yung spot na inayos niya. Kinakalculate niya yung pinagbrushan nyo in yung area. Then, kung ano yung mas maraming area, yun yung gagayahin niya. Basically, tinanggal niya yung kulubot na yan. Kasi, dun sa mas malaking area, mas makinis yun. So, tinanggal niya yon, kinumpute niya, then ginaya niya dun sa paligid niya. Okay. Same with healing brush. Delete lang natin to. Then, duplicate ulit natin. Same. Ganun din ang gamit niya. This time lang, kailangan mong click to define the source point to be used to repair the image. Okay. So, kailangan mo din mag-alt. Kung yung kanina, automatic na kinakalculate nyo yung foreground or yung
or yung ano niya, yung area, dito kailangan mo mag-click. So, dun siya magbe-base. Okay, ito yung malinis na area na gusto mong paggayahan. Then, tsaka mo siya ibabrush. Kung napapansin nyo mga ka-edit, kung saan kayo nag-alt, andun lang. Andun lang yung cursor nyo. Yun lang yung area na ginagaya niya. Unlike dun sa spot healing, kung ano yung nasa paligid, yun yung ika-calculate niya. Dito naman may specific area. So, ayan yung before after niya mga ka-edit. Okay. So, delete na natin yan. Proceed naman tayo sa sunod. Sa patch tool. Patch tool naman mga ka-edit. Duplicate lang natin. Si-select natin yung gusto nating i-enhance na part. Bilugan lang natin parang lasso tool. Once na may selection ka na, i-drag mo siya dun sa part na gusto mong gayahin. Yan mga ka-edit. Ulit natin. Gawa ulit tayo isa. So, bilugan yung area na gustong baguhin. Then, i-drag natin sa gustong gayahan na area. Control D, deselect. So, ayan. Let's say itong lips. Itong lips, bilugan natin yung lips para mas makita natin yung effect. So, gusto ko maging ganito or parang tanggalin yung lips niya. So, yan mga ka-edit. Yun yung gamit ng patch tool. Okay, undo na natin. Undo, delete natin tong layer na to. Control D para sa select. Proceed tayo sa next, sa brush tool. Brush tool mga ka-edit, ito yung ginagamit mga nagpi-freehand, yung mga nagdo-drawing. Or pwede rin naman ginagamit din sa masking. So, yun, maraming gamit ang brush tool, pencil tool. Okay. Brush tool, kung ano yung foreground color mo, yun yung magiging kulay niya. Okay. Then, pwede kang pumili dito ng brush type. Ito yung brush library natin. Pili ka lang dyan. Okay. Then, i-brush mo lang. Kung ano gusto mo. Okay. Yun yung basic na gamit ng brush tool. Same concept sa pencil tool. So, ayan naman. Ito naman yung dating kapag pencil tool. Okay. Delete lang natin to. Okay. Proceed na tayo sa clone stamp. Ito mga ka-edit, isa sa pinakagamit na gamit kapag nag-i-enhance ka ng photo. Para rin siyang healing tool. Pero ito mga ka-edit, ito yung mas gusto kong gamitin. Itong clone stamp. So, like sa healing brush, kailangan natin mag-alt. Para sa area na pagkukopyahan. Okay. Yan na lang natin. Duplicate. Okay. Dinuplicate ko lang yung layer mga ka-edit para makita natin yung before and after. Okay. Alt para sa pagkukopyahan. Okay. Then, i-brush natin doon sa area na gusto natin baguhin. So, Alt, ito yung magiging kukopyahan niya. So, from dito, pag binrush natin dito, yan, unti-unti niyang gagayahin yung area na yun. Kung saan tayo nag-alt. Yan, kung papansin nyo, yan yung before, ito yung after mga ka-edit. Okay, ulitin natin. So, mapansin nyo, Alt ulit, Alt. Okay, Alt. Then, brush. Kung papansin nyo, habang nag-brush ako, pag inaangat ko yung brush ko, sumusunod yung Alt natin kung saan tayo nag-Alt. Okay? So, yun. Para maging mas maganda yung transition niya. Okay? So, ayan. Yan yung gamit ng clone tool. Gamit siya para pag-enhance ng photo pang linis. Okay, natanggal na natin yung eye bags niya. From yun dati, ito na siya ngayon. Okay, mga ka-edit. So, proceed na tayo sa susunod. Itong historical brush, mga ka-edit, hindi siya masyado ginagamit. So, basically, siguro yung mga ibang artist, designer din, hindi siya masyadong ginagamit. Napaka-rare ng instances na gamitin siya. So, ipunta tayo sa eraser tool. Eraser tool, mga ka-edit. Okay, duplicate lang natin itong layer na to. And gawin natin invisible itong isa para makita natin yung effect. Eraser tool, mga ka-edit. So, syempre, pang-delete, pang-erase. Ayan. Brush nyo lang sa area na gusto nyong burahin. Okay. So, kung buburahin nyo yung mata,
Yan, mga ka-edit. Basically, ganyan. Ang gamit ng eraser tool. Pambura, syempre. Background eraser tool. Hindi ko siya masyadong ginagamit, pero itakil na rin natin. Background eraser tool, mga ka-edit. Para siyang clone stamp, healing brush, pero pambura naman. Okay? So, kung papansin nyo, kinukompute niya yung background and subject, then yun lang ibuburahin niya. In this case, alam niya ng subject is yung brown, then nakukompute niya na yung background is yung red. So, kapag nag-delete siya, itong cursor sa gitna, yung cursor sa gitna ng circle, yan yung magiging point niya. Diyan siya magka-calculate kung ano yung buburahin niya. Let's say dito sample natin is red. Kapag nagbura siya, yung mga red lang ang binubura niya. Hindi kasama yung ulo. So, okay din siya pang tanggal ng background. Pero, depende sa subject yung mga ka-edit. Kung maganda yung separation ng subject and background nyo. Like this one, mga ka-edit. Okay. Pero kapag nag-delete kayo, let's say dito, so may bura na, hindi siya magbubura kasi wala siyang sample na nakukuha. Pero kapag meron siyang sample na nakuha, yung nasa gitnang cursor is nakakuha sa red, yun yung isa sample niya. Then yung nasa area ng bilog, yun yung i-delete niya. Okay. Maganda rin siyang pantanggal ng background kung nagmamadali. Okay, mga ka-edit. So, basically, yan yung gamit na background eraser. Delete na natin itong layer na to. Activate natin yung layer natin. Okay? Punta naman tayo sa gradient tsaka paint bucket tool. Okay? Dito, kung gusto natin gumawa ng isang layer, para mag-add ng layer, mga ka-edit, click lang natin to. Create new layer. Okay? So, create new layer. Kung ano yung foreground color natin, yun yung ma-apply na kulay. So, let's say, dito tayo sa paint bucket tool. Then, parang pipinturahan siya, bubuhusan mo siya ng pintura. So, ayan. Meron ka ng isang layer na nilagyan mo ng gusto mong kulay. Let's say, gusto mong red. Okay. Basically, yun yung gamit niya. Dito naman, sa gradient tool, kapag click natin yung gradient tool, ilalabas tayo ng color option dito. Okay? So, pili tayo isa. Nasa unahan, yan yung gradient combination ng kung anong nakatagel na kulay dito. Yung foreground and background nyo. In our case, yung red and black. Okay? So, i-drag nyo lang siya sa layer na gusto nyo pag-applyan ng gradient. And ayan, mga ka-edit. So, delete natin to. Papa tayo sa pang sample. Let's say, pili tayo ng isa sa preset. Yung sa available color na. Ito. Drag lang ulit. And ayan, mga ka-edit. Basically, yan ang gamit ng gradient tool. Kadalasan ginagamit pag gagawa ka ng simple background. Okay? Delete na natin yan. Proceed tayo sa susunod. So, paalala lang ulit. Kung hindi nyo kayo alam yung pangalan, i-hover nyo lang. I-hover nyo lang dun sa tool. Then, lalabas yung pangalan niya. With corresponding shortcut. Gaya nito, move tool, maybe, di ba? Ito kasi blur, wala siyang shortcut. Pero ito, blur tool. Dito na tayo sa blur tool. Anong gamit niya? I-blur niya yung area na i-brush nyo. So, okay. Duplicate lang natin to para makita natin yung effect. Brush natin dito sa kanyang mata. So, ayan, kung mapapansin nyo, unti-unting nag-blurred yung mata niya. So, ayan na siya ngayon. Ito yung dati. Nag-blurred siya. Bine-blur niya yung area na binabrush nyo. Okay? Ito naman tayo sa sharpen. Kabaliktaran ng blur. Sharpen niya naman. So, mas magiging visible yan, mga ka-edit, sa may mga detail na part. Like itong kilay. Ano siya, maliit na detail. Kapag sinarpen natin siya, malabas lalo yung detail niya. So, ayan na siya ngayon. Ayan siya before. Ayan siya after. Okay. Yung left eye natin is yung blur. Yung right eye natin is yung sharpen. Okay. So, dodge. Dodge tool. So, gawa ulit tayo ng Ctrl J para sa duplicate. Dodge tool. Dodge tool naman, mga ka-edit. Ilalighten niya naman yung area na pinagbrushan nyo.
Madalas gamitin ito ng mga high-end photo editor. Dito sila nagdadagdag ng depth, ng contour, mas dinidefine niya yung shape, shadows, and highlights. Kaya mas nagiging mas maganda, attractive ang kanilang mga output na photo. So, let's see kung paano siya gamitin. Dodge tool. Select natin dodge tool. Dodge tool, ilalighten niya yung part na pagbabrushan nyo. Okay, kung papansin nyo. Yan. Yung kaninang black, nagiging gray na, diba? Okay. So, yan yung ngayon. Ito siya before. After ng dodge. And with dodge, yan yung wala. Okay. Dito naman sa burn, dadarken niya naman. So, ayan. Binabrush natin. Kasi nyo, nagdadarken yung area kung saan natin binabrush. Okay. So, ayan yung may burn tool. Ito yung original. Papansin nyo, nag-darken. Yung left eye natin, yung left eyebrow natin is in-apply natin ng dodge. Yung right eyebrow natin o yung right na kilay natin is in-apply natin ng burn. Papansin nyo, nag-lighten yung nasa left, nag-darken yung nasa right. Okay, yun yung gamit ng dodge and burn tool. Okay, delete natin tong layer na to. Okay. Dito naman tayo sa pen tool. Ito ang paborito kong paggawa ng selection mga ka-edit. Matagal, pero sulit. Meron tayong ginawang hiwalay na tutorial kung paano gumawa ng selection. Ito, daanan na natin yung pen tool. Pen tool kasi mga ka-edit, kaya gusto ko siya kasi mako-customize mo yung selection na ginagawa mo. Unlike dun sa lasso, marquee, andun yung marquee, meron lang specific shape. Yung lasso, medyo nako-customize mo rin siya, pero hindi siya ganun ka-accurate. Itong pen tool is yung pinaka-accurate. So, pwede mo siyang iliko. Depende sa shape ng gusto mo. Okay. Ayan. So, ano lang gusto mong kunin, yun talaga yung makukuha mo. Kasi ikaw talaga yung gagawa ng selection. Yan ang pen tool. Hindi na tayo masyadong magtatagal dyan. Kung gusto niyo yung matutunan, meron tayong ibang tutorial para dito. Hindi natin itatakal yan kasi tatagal para mas makover pa natin yung ibang tool natin. So, punta na tayo sa text tool. Text tool na merong shortcut na T. Okay? Text tool. So, once na nasa text tool na tayo, click lang natin sa ating canvas. Nilalabas na layer. Text layer. Lagay lang natin yung gusto natin ilagay na text. Okay, move tool para i-align or igat na, i-place natin kung sa gusto. T, para sa kanyang shortcut, then select. Then kung pipili kayo ng bagong font, dito lang sa font library, makikita niyan. Okay. Size, papalitan nyo. Dito lang. Color. Okay. Alignment, left alignment, center, right. Dito lang. So, ayan. Yan ang gamit ng text tool. Okay, delete na natin siya. Proceed na tayo sa next. Sa selection tool. So, selection tool, meron siyang dalawang selection. Meron siyang dalawang category. Path selection tool and direct selection tool. Ano nga ba siya? So, kung meron tayong, let's say, meron tayong shape dito. Okay. So, kung gagamitin natin ang path selection tool, yung black cursor o black arrow, okay, kapag click natin yung object na yun, click natin tong kanto na to, kung may makikita tayo, sa bawat corner may 4 na nodes, okay, kapag click natin yung isa, okay, automatic, nag-highlight lahat, okay, so kapag gagamitin natin yung direct selection tool, pag kinlik natin yung isang corner, isa lang yung nag-highlight. Napapansin nyo, yung tatlo, hindi siya naka-highlight. Meaning, yun lang yung na-select nyo. Yung corner na yun. Let's say, si-select natin to. Select natin tong isang corner na to. Yung tatlo is hindi. Anong gamit nun? To-edit. So, let's say, nandito tayo sa path selection tool.
So, dito, click ko siya. Kapag gusto ko siya adjust or hilahin, parang move tool, napiplace ko lang din siya, di ba? So, kasi yung apat na nodes is nasiselect ko. Unlike, kapag yung direct selection tool, once na click ko to, ito lang yung na-select ko. Hihilahin ko siya. Yun. Siya lang yung na-adjust. So, kung kailangan mo siya sa design mo, may paggagamitan ka ng gantong effect, ito yung way para makuha mo yun. Diba? Mas nako-customize mo yung corners ng shape. Pwede rin sa path. Everything na mayroong nodes. Okay? Yan. Mas na-customize na natin. Okay. So, proceed na tayo sa shape tool. Shape tool, meron siyang rectangular, rounded rectangular tool, ellipse tool, polygon tool, line tool, and custom shape tool. So, basically, lahat sila shape lang mga ka-edit. Depende lang kung anong yung offer na shape or kung anong kailangan yung shape. Kung kailangan nyo ng circle, yan. Search nyo lang yung, piliin nyo lang yung ellipse tool. Sa custom shape, pag pinili nyo custom shape, may lalabas sa taas na custom library. Ipili lang kayo kung anong shape yung gusto nyo. Then, kapag nakapili na, drag lang sa canvas, then yun yung shape na lalabas. Okay. So, yun. Yun yung gamit ng shape tool na may shortcut na U. Okay? Letter U sa ating keyboard. Okay? Delete na natin itong mga to. Hand tool. Anong gamit ng hand tool? Zoom in lang tayo mga ka-edit para makita natin ang gamit ng hand tool. So, let's say, tapos na tayo mag-edit dito sa mata na to. Then, gusto natin lumipat sa right eye na hindi natin kailangan mag-zoom out, tapos another zoom in para sa area nyo. So, punta natin sa hand tool. Okay? Then, i-drag lang natin. So, parang hawak natin yung canvas, ililipat natin. So, yan. Yan ang gamit ng hand tool. Okay? I-control 0 lang para ma-fit to screen. Papakita naman ang gamit ng rotate view. Rotate view, ito yung ginagamit ng mga nag-freehand pag nagdo-drawing. So, iniikot nila yung canvas nila. Then, tsaka sila magdo-drawing, di ba? So, punta tayo sa B para sa brush. Kunyari, nagdo-drawing tayo. Okay. Gawa tayo ng bagong layer para doon tayo mag-drawing. Okay, yan. Kunyari, mag-drawing tayo. Then, ikot ulit natin. Then, B ulit para sa brush. Yan, mga ka-edit. Yan ang gamit ng rotate view tool. Okay. Undo na natin. Undo, Control Z, Control Z. Okay. Delete natin to. Then, balik na natin sa ayos na orientation. Okay. Punta na tayo sa zoom tool. Itong zoom tool is basically pang zoom. Pag may plus sign and then drag nyo, zoom in. Okay. Kapag pinili naman natin yung may minus sign, then drag natin, zoom out. So, makita natin dito sa taas, plus sign, zoom in, minus sign, zoom out. Okay? Then, ang kanyang shortcut is Z sa keyboard, mga ka-edit. Ayan, mga ka-edit. Basically, natakil na natin ang mga tools ng Photoshop, mga ka-edit. So, sama lang natin itong dalawa. Itong dalawa is yung kulay ng foreground and background. So, ibabaw yung foreground, sa likod is yung background. Okay? So, pagpapalitan yung kulay ng background, double-click lang yung nasa likod na box. Then, piliin nyo lang yung kulay na gusto nyo. Yan. Nakita nyo, nagpalit yung kulay sa likod. Then, kung papalitan nyo naman yung kulay sa harap or yung kulay ng foreground, double-click. And, pili lang ng kulay. Okay. So, ayan. Napalitan natin. Kung gusto natin pagbalik ta rin yung kulay ng background na pupunta sa foreground, click lang natin tong arrow na to. Yan, switch na sila.
Switch lang para pagpalitin. Okay. So, kung gusto nyo ibalik dun sa default, which is black and white, click lang natin tong maliit na box dito. So, ayan. Nabalik na siya sa default. Pagpapalitin, click lang natin tong araw na to. Ayan mga ka-edit. Yan ang ating tools tour ng Photoshop. So, sana mas nakilala nyo na yung mga tools natin and mas alam nyo na yung gamit nila. Mas alam nyo na kung saan kayo pupunta pag meron kayong project. So, sana makatulong sa inyo. Maraming salamat sa pagsama sa tutorial na to. Kung nagustuhan nyo, hit like and subscribe. Click nyo na rin yung notification bell button natin para ma-notify kayo sa ating mga bagong upload na tutorial. And like nyo na rin ang ating FB page. Ayan mga ka-edit, naka-flash sa ating screen. Kung meron kayong comments, suggestions, meron kayong tanong, topic na gustong i-tackle sa next tutorial, comment down below lang mga ka-edit. And muli, maraming salamat sa pagsama sa tutorial na to. Ito nga ulit pala ang inyong Kuya Edit ng ETTV. Bye mga ka-edit.